Ito guys, dahil grounded tong compressor na to, ang ipapalit natin ito. Tatanggalin natin yung welding ng low side at yung welding ng high side gamit ang acetylene. Ibabad lang natin guys ang kanyang apoy sa pinag-weldingan, and take note, bakal po ang ating condenser. At pag namula-mula nito, pwede natin siyang hugutin. Ayan, ganun din po ginawa natin sa low side. Make sure na may basahan kayo just in case natanggalin natin si compressor dahil ito ay mainit pa. Iwas paso. Ayan guys, imamount na natin. Parehas yung mount ng ating compressor. Kaso, ang difference lang is yung tayo ng kanilang low side at saka high side galing sa ating compressor. So, baluktutin lang po natin ito. At i-fit natin. Pag fit na, ibig sabihin ready to welding na tayo. Ngayon maglalagay lang tayo guys ng basahan sa ibabaw ng ating rubber para hindi ito sunog dahil malakas ang ating apoy. Ayan guys, pag napaso na natin ito, maaari natin itong ipasok ng bahagya o hanggat kaya natin ipasok natin siya, and then lagyan natin siya ng welding rod na may flux, at ito ang magdudugtong dahil mayroon tayong bakal na condenser. So dyan natin gagamitin ang flux, and after this, ganyan din ang gagawin natin sa ating low side. Ngunit stop muna tayo. Ikabit natin ang kanyang OLP at saka ang kanyang relay sa compressor. Ito guys, nagpa-flashing na tayo nito. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, di ko nalinagyan ng access valve ang kanyang condenser at ang kanyang evaporator para i-flashing natin ng 141B at nitrogen. So self-flashing lang ang ating ginawa dito guys, gamit pressure ng ating compressor. So pagkatanggal natin guys ng OLP at saka relay, lagyan uli natin ng basahan. Make sure na basa ito guys ha. At idugtong naman natin ang ating low side. Ayan. So pagbagahin lang natin to at insert natin siya. Ayan. And then after this, hindi naman lumaban, hindi siya umangat, lagyan natin siya ng silver rod. Although may natitira dito nung paghugot natin, so lagyan pa rin natin siya para iwas leak. Ayan. Then after this, pwede na natin itong i-vacuum. Yan, ibabalik na natin yung kanyang pin. Make sure na tanggalin natin yung pin ng access valve natin para hindi ito maluto during pag-welding. So ganyan lang guys ang proseso ng pagpapalit ng compressor. Yung iba nagpapalit pa silang filter dryer, at yung iba naman kasama na ang capillary, ngunit tayo hindi. Make sure na huwag nyong gawin self-vacuum naman. Yun, back job sigurado ang gagawin nyo pag nagse-self-vacuum kayo. Make sure na meron kayong vacuum pump. Ayan, yellow, sa yellow ng gauge manifold. Normally, blue dapat yung ating low side ng gauge papunta naman sa access valve ng compressor. Then buksan lang natin ito para mag-vacuum. Then after 30 minutes or 20 minutes, or depending kung ang reading ng ating gauge manifold is negative 29.9 na, pwede natin itong tanggalin at kargahan na lang 134A. Ang refrigerant pala nito is 134A. So ayan guys, sarado na natin siya, and then pwede nyo nang patayin si vacuum pump. Hayaan nyo lang ito within 5 minutes. Pag hindi umangat yung negative 29.9 natin, ibig sabihin walang leak ang ating system. So no need na karga natin ng freon para i-leak test. Waste of time po yun guys. Ang tinuturo ko sa inyo is legendary. Ginagawa na namin to. Dekada na tayo sa refrigeration and air conditioning. So ang tinuturo ko sa inyo is proven na. Ayan guys, pagka-plug natin ng air sa ating hose, ayan, ipag lang natin siya, and then buksan na natin. Stop tayo guys sa 80 to 90 psi, and then buksan natin siya at mag-i-stable ang ating karga within 5 minutes onward. So ilagay natin yung ating clamp meter sa common terminal ng ating compressor at i-on na natin yung unit. Pag kulang pa ang karga, dagdagan lang natin.
Still lang tayo sa 10 PSI dito. Ayun, pumalo ng 180, 195 yung ating starting. Ang ating current ng unit na to is 1 ampere. So stay lang tayo sa 78 to 80, 0.80 ampere. 0.78 na siya ngayon. At sa ngayon 15 PSI, going down ito. Maya maya mag-stable ito. So gaya na sinabi ko, still lang tayo sa 10 PSI. Gamitin naman natin si Tanggalin natin si clock meter dahil meron itong reading for cool at saka hot. So ilagay natin sa degree Celsius, ilagay natin yung kanyang sensor, at ilagay naman natin sa loob para i-monitor natin yung lamig ng ating refrigerator. Yan, positive to positive, negative to negative, at ilagay natin sa loob para tingnan naman natin kung lumalamig na ang ating unit. Yan, ilagay nyo lang sa may evaporator. Isarado natin siya at after 30 minutes positive 15 na, at after 2 hours negative 15 na siya. So overnight naman naglagay ako ng ice at tubig. Ito, matigas ng ating ice, nag-ice ng evaporator, malamig yung ating tubig. Successful ang ating repair, although di tayo nagpalit ng capillary at di tayo nag-flush ng 141B. Ito, matigas na matigas. Ayan guys, so ano pang inaantay nyo? Gayahin nyo na. Kung bago ka sa aking channel, paki-follow pa ko guys sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-click ng notification bell para updated ka just in case na meron man tayong bagong upload na video. Maraming salamat sa panonood. God bless.